Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng Ang Sundo Horror Stories at sa butihing narrator na si Kuya Barry. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jerwin. Nakatira dito sa lalawigan ng Catanduanes at ang edad ko po ngayon ay 23 na. Sana po ay mapaunlakan niyong basahin at maibahagi sa iba pang mga tagapakinig ang aking kwentong isasalaysay sa inyo. Mahilig akong makinig ng mga kwentong nakakatakot sa YouTube hanggang sa nadako ako sa inyong channel Kuya Barry at napakinggan ko ang iba't ibang mga karanasan ng inyong mga sender. Kaya naman po ay naengganyo akong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking amang si Erwin tungkol sa aswang. Nang minsang dumayo sila ng kanyang mga kaibigan sa isang liblib na barangay. Naganap po ito taong 1975. Ang edad niya noon ay 18 taong gulang pa lamang. Ayon po sa kwento niya Kuya Barry, kasalukuyang naglalakad na sila ng kanyang mga kaibigan papunta sa barangay kung saan gaganapin ang isang kasalan ng kanyang pinsang si Nardo. Nang may nakasabayan silang isang matandang lalaking naglalakad. May saklay itong sako sa balikat at nakikita ng aking ama na para bang hirap na hirap ito sa kanyang dalang sako. Tatang, mawalang galang na po no. Saan po ba ang punta ninyo? Ako na po ang magbibitbit niyang dala niyo. Tsaka mukhang mabigat po yung dala niyo Wika ng aking ama nang makalapit na sila doon sa matanda. Ay nako, wag na bata ka. Teka, saan ba kayo pupunta at parang bihis na bihis kayo? Balik na tanong ng matanda sa kanila. Binanggit naman ng aking ama ang barangay na pupuntahan nila dahil dadalo sila sa kasal ng kanyang pinsan kinabukasan. Ganun ba? Mag-iingat kayo sa pupuntahan nyo dahil hindi nyo kilala ang lahat ng mga nakatira doon. Paalala ng matanda sa kanila. Paalala ko lang sa inyo mga iho, huwag kayong basta-basta tumatanggap ng pagkain sa baryong iyon at huwag na huwag rin kayong lalabas ng bahay kapag gabi na, lalo na't kapag nag-iisa ka lang. Dagdag pang wika nito. Napakunot noon naman ang aking ama sa sinabi ng matanda dahil hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Dahil sa mabagal maglakad ang matanda at ayaw naman nitong ang aking ama ang magbuhat ng daladalang sako, kaya nagpaalam na lang sila na mauuna na sila sa matanda. Makalipas ang halos 1 oras na nilakbay ay tuluyan na nilang narating ang bungad ng barangay. Pagkapasok nila sa barangay ay agad na hinanap nila ang bahay ng magiging asawa ng pinsang niyang si Nardo. Dumaan muna sila sa barangay at doon nagtanong-tanong kung saan yung bahay ng mapapangasawa ng kanyang pinsan.
Kaano-ano niyo ba yung magiging asawa ng pamangking ko? Direktang tanong ng kapitan ng barangay na napagtanungan nila. Napag-alaman nilang tiyuhin pala iyon ni Mara, ang babaeng mapapangasawa ng kanyang pinsan. Kap, pinsan ko po si Nardo. Inibitahan niya po kasi kaming dumalo sa kanilang kasal. Kaya lang nakakalimutan ko po yung address mismo ng bahay ng kanyang mapapangasawa eh. Tugon ng aking ama. Ganun ba? Sige, ipapahatid ko na lang kayo papunta sa bahay ni Mara para hindi na kayo mapagod pang maglakad. Anya ng kapitan at agad na inutusan ang isa sa mga barangay tanod na ihatid sila sa bahay ni Mara. Ilang sandali pa ay binaybay na nila ang bahay. Noong makarating na sila ay masaya naman silang sinalubong ni Nardo. Uy mga tol, mabuti naman at napaunlakan nyo ang imbitasyon ko. Kung hindi magtatampo talaga ako sa inyo. Anya ni Nardo sa kanila. Jesus, ano ka ba naman? Magpapasakal ka na. Magpapakasal ka pala. Tugon ni Carlito kay Nardo sabay nagkatawanan silang magkakaibigan. Teka, puro kayo kalokohan eh. Siya nga pala, pasensya na ha at hindi ko kayo nasundo doon sa bungad ng barangay ha. Medyo naging abala kasi ako sa pag-aasikaso dito eh. Ngiting wika ni Nardo. Naku, ayos lang tol. Ipinahatid naman kami ni Kapitan dito sa bahay niyo. Tugon naman ni Arman. Langya naman tol. Ba't di mo naman sinabi sa amin na bigatin pala tong mapapangasawa mo? Nakakahiya tuloy itong mga isusuot namin bukas sa kasal mo. Sambit ng aking ama sa kanyang pinsan. Nako, ano ba kayo? Ayos lang yan. Tara na sa loob para makakain na kayo. Natatawang aya sa kanila ni Nardo. Ayon pa sa aking ama, kinagabihan ng araw na iyon, masayang nag-iinuman sa labas ng bahay ang aking ama kasama ang kanyang mga kaibigan. Maliban lang kay Nardo kasi bawal itong mag-inom. Ikakasal na kasi ito kinabukasan. Noong mga oras na iyon, Kuya Bari, sila na lamang ang tao sa labas ng bahay. Abala na kasi sa loob ng bahay ang iba pang mga tao. Dahil nagluluto at nag-aayos ng iba pang mga gamit pangkasal ang karamihan. Habang nasa kalagitnaan na sila ng inuman, may napapansin ang aking ama na isang ibong maliit na kulay itim ang pabalik-balik sa puno kung saan sila nakapwestong nag-iinuman. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong una ay hindi niya lang ito pinapansin sa pagkaakalang naghahanap lang iyon ng madadapuan. Maya-maya pa, may narinig na siyang huni ng tik-tik doon sa taas ng punong malapit sa kanya. Kung kaya napatingala ang aking ama sa taas at sinipat ng maigi. Narinig naman niyang nagsalita si Carlo at nagsabing, "Mukhang inaaswang na yata tayo mga tula." Dahil sa medyo may tama na ng alak ang kanyang mga kaibigan, ay sumagot naman itong isa pang kaibigan ng aking ama na si Carlito at nagwikang, "Asos! Itong mga duwag na to, aswang lang yan pre. Gusto mo anakan ko pa yan eh." Tapos ay sabay-sabay silang nagkatawanan. "Hoy aswang, bumaba ka dyan.
para naman matikman mo ang aking alindog. Sigaw ni Carlito habang nakatingala sa puno. Sunod-sunod naman ang kanilang tawanan. Ngunit ang aking ama ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay hindi na mapakali at naramdaman niyang nagtataasan na ang kanyang mga balahibo sa katawan patungo sa kanyang batok. "Hoy! Tigilan niyo nga yan. Hindi magandang biro yan." Saway ng aking ama sa kanyang mga kaibigan. Mas lalo namang nang asar pa si Carlito at umaksyon pa itong sumasayaw na parang bang nang aakit. "Yuhu! Ano ka? Ano, aswang? Halika na, bumaba ka na dyan." Natatawang wika ni Carlito. "Pare, ganun. Lasing ka na. Hindi na magandang biro yung ginagawa mo. Mamaya lapitan ka talaga noon. Tingnan natin kung hindi ka maihi dyan sa saluan mo kapag nilapitan ka ng aswang." Natatawang saad ni Carlos. Hanggang sa bigla na lang may malalaking pakpak ang pumagaspas sa kanilang itaas. Sa maniwala kayo at sa hindi, Kuya Bari, ayon sa kwento ng aking ama, sobrang lapad ng pakpak ng kanyang nakita at para daw iyong mga pakpak ng isang paniki. Kasabay ng pagpagaspas ng pakpak ay nakarinig na sila ng huni ng wakwak. Nakita rin nila ang hitsura ng aswang. Sobrang nakakatakot ang wangis nito. Nanlalaki ang mga matang nakaluwang kulay pula at ang mga ngipin nitong matatalas. Idagdag mo pa ang sabog-sabog na buhok nitong nagtataasan at walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot nitong laway. Agad na nagpulasan ang aking ama at ang kanyang mga kaibigan at mabilis na tumakbo sa loob ng bahay. "Tulong! May aswang! Hinahabol kami ng aswang! Saklolo!" Sigaw ni Carlito at tila ba nawala ang pagkalasing nito. Napakabilis nitong tumakbo at nangunguna pa itong makarating sa loob ng bahay. Noong makarating naman sila ay nagulantang ang mga taong abala sa pag-aasikaso. Mabilis silang nilapitan ng mga ito at tinanong kung ano ang nangyari. "May aswang! Doon sa labas! May aswang!" anya ni Carlito. Mabilis namang lumabas ang ama ni Mara habang may bitbit itong baril na debomba. Ilang sandali pa ay narinig ng aking ama ang 3 sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng bahay. Kaya mabilis silang sumilip sa may bintana. Noong makasilip na sila ay nakita nila ang nilalang na lumilipad sa itaas at para itong saranggola na kasing lapad ng payong. Lumilipad ito papalayo habang palakas naman ng palakas ang huni ng wakwak. Ilang sandali pa ay pumasok na ang ama ni Mara at nagsabing, "Aswang ang lumilipad na iyon. Mabuti na lang at hindi kayo nadakot." Wika nito. "Ito kasing si Carlito po kasi ang kulit-kulit eh. Hinamon pa niya kasing bubuntisin daw niya yung aswang, kaya po siguro nagalit iyon at bigla na lang po kaming sinugod." Anya ni Carlo. "Kaya naman pala, sa susunod, huwag basta-bastang maghamon, lalo na't sa mga katulad nila. Dahil hindi ka aatrasan talaga ng mga nilalang na iyan kapag hinahamon mo sila." Napapailing na wika ng ama ni Mara. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Carlito dahil sa kanyang kalokohan at dahil sa kanyang naranasan. Naging isang matinding aral ito para sa kanya. Kinabukasan
ay maayos namang naidaos ang kasal ng pinsan ng aking ama. Kahit na inaswang pa sila noong gabing nagiinuman sila. Matapos naganap ang kasal ay umuwi na sila at magmula po noon Kuya Bari, hindi na po basta-bastang nagbibitaw si Carlito ng mga pananalitang hindi maganda. Lalong-lalo na kapag dumadayo sila sa ibang barangay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Jervin. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.